Ang dinatnan doong madlang nag-aaral, kapares kong bata't kabagong tauhan. Isa'y si Adolfong aking kababayan, anak niyong Konde, si Lenong Marangal. Sa saknong na ito ay sinabi ni Florante ang kanyang nadatnan sa Atenas kung saan siya ipinadalang mag-aral. Ang mga mag-aaral doon ay mga bata at mga tulad niyang mga binata. Isa doon si Adolfo na kanyang kababayan, taga-Albania rin. Siya ay anak ng kagalang-galang na si Konde Sileno. Ang kaniyang tao'y labis ng 2, sa dala kong edad na lalabing 1. Siyang pinupuon ng buong eskwela, marunong sa lahat na magkakasama. Sinabi ni Florante na si Adolfo ay mas matanda ng 2 taon kaysa sa kanya. Si Adolfo ay ginagalang at inirerespeto ng buong eskwelahan dahil siya ay isa sa pinakamarunong sa kanilang magkakasama. Mahinhin ang asal na hindi magaso at kung lumakad pa'y palaging patungo. Mabining mangusap at walang katalo. Lapas tanganin may hindi nabubuyo. Sinasabi sa saknong na ito na si Adolfo ay isang may magandang pag-uugali, mahinahon at hindi mayabang. Wala siyang kaaway. Pakitaan man siya ng kawalang paggalang ay hindi siya natutuksong makipag-away. Ano pat sa bait ay siyang huwaran ng nagkakatipong nagsisipag-aral. Sa gawa at wikay di mahuhulihan ng munting panira sa magandang asal. Sa saknong na ito ay sinasabing modelo sa kabaitan si Adolfo ng mga mag-aaral. Sa kanyang pagkilos at pananalita ay hindi siya kakikitaan ng kahit na kaunting kasiraan. Ni ang katalasan ng aming maestro at pagkabiyasa sa lakad ng mundo ay hindi natarok ang lalim at tungo ng pusong malihim nitong si Adolfo. Sa saknong na ito ay sinasabing maski ang guro nilang sigurong Antenor ay hindi maunawaan ang pagkamisteryoso nitong si Adolfo. Akong pagkabatay ang kinamulatan, kay amay ang bait na di paimbabaw, iyaong namumunga sa kaligayahan, nanakay sa pusong suyuit igalang. Sa saknong na ito sinasabi ni Florante ang kanyang kinamulatan noong kanyang kabataan. Sa kanyang karanasan sa kanyang ama na ang kabaitan ay hindi mapagkunwari at totoo, na ang kabaitang itinuturo sa kanya ng amang si Duque Beriseo ay kailangang maipakita sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Sa pinagtatakan ng buong eskwela, bait ni Adolfong ipinakikita, di ko malasapan ang haing ligaya ng magandang asal ng ama ko't ina. Sa saknong na ito nagtataka ang buong klase kung bakit hindi natutuwa si Florante sa kabaitang ipinakikita ni Adolfo. Marahil ito ay kaiba sa bait na ipinakita ng kanyang ama at ina. Puso ko'y ninilag na siya'y giliwin, aywan nga kung bakit at naririmarim. Si Adolfo na may gayon din sa akin, nararamdaman ko kahit lubhang lihim. Sa saknong na ito ay sinabi ni Florante na iniiwasan niyang kaibiganin o lapitan si Adolfo. Hindi niya malaman kung bakit siya nasusuklam. Pareho sila ni Adolfo nang nararamdaman sa isa't isa. Nararamdaman niyo ni Florante kahit na medyo sadyang malalim o malihim itong si Adolfo. Araw ay natakbo at ang kabataan sa pag-aaral ko sa aking nananaw. Bait ko'y luminis at ang karunungan, ang bulag kong isip ay kusang dinamtan.
Sa saknong na ito lumipas ang mga araw at nagkaedad na sina Florante sa kanilang pag-aaral. Lalong nahubog bilang isang mabuting tao si Florante at nalaman ang mga bagay na kailangan niyang malaman. Natarok ang lalim ng pilosopiya, aking natutuhan ang astrolohiya, natantong malinis ang katakataka at mayamang dunong ng matematika. Sa saknong na ito ay sinabing natutuhan na ni Florante ang pilosopiya. Naging biyasa na rin si Florante sa astrolohiya at matematika. Sa loob ng 6 na taong lumakad, itong 3 dunong ay aking nayakap. Anang kasama ko'y nagsisipang gilas, 10 ng maestrong tuway dilihamak. Sa saknong na ito sinabi ni Florante na sa loob ng 6 na taon ay pinag-aralan niya ang astrolohiya, pilosopiya at matematika. Ito ang kanyang mga kursong natapos. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kamag-aral, maging ang kanilang gurong si Gurong Antinor ay tuwang-tuwa rin para kay Florante. Ang pagkatuto ko'y nakihimala, 10 ni Adolfo'y naiwan sa gitna. Maingay na lamang tagapamalita, sa buong Atenas ay gumagala. Sa saknong na ito ay sinabi ni Florante na parang himala ang kanyang pagkatuto dahil naungusan niya si Adolfo. Kumalat sa buong Atenas ang kagalingan ni Florante. Kaya nga at ako ang naging hantungan tungo ng salita ng tao sa bayan. Mula bata't hanggang katanda-tandaan ay nakatalastas ng aking pangalan. Kumalat ang pangalan ni Florante sa buong Atenas. Lahat, maging bata o matanda, ay nakilala si Florante sa kanyang kahusayan. Dito na nahubdan ang kababayan ko ng hiram na bait na binalat kayo. Kahinhinang asal na pakitang tao, nakilalang hindi bukal kay Adolfo. Nang sumikat na si Florante ay lumabas na ang tunay na ugali nitong si Adolfo. Pawang pakitang tao lamang pala ang ugali nito. Hindi pala totoo ang pagiging mabait nito at panlabas lamang. Natanto ng lahat na kaya nanamit niyong kabaitang titaglay sa dibdib ay nang maragdag pa sa talas ng isip itong kapurihang mahinhit, mabait. Nalaman ng lahat ng tao na panlabas lamang ang kabaitang ipinakita ni Adolfo. Nagpakitang tao lamang siya upang madagdagan ang kanyang kasikatan. Ang lihim na ito'y kaya nahalata. Dumating ang araw ng pagkakatuwa. Kaming nag-aaral, bagong tao't bata, sari-saring laro ang minunakala. Sa saknong na ito ay sinasabing kaya nahalata ang tunay na pag-uugali ni Adolfo ay nang dumating ang araw ng kanilang paligsahan. Nang nag-uusap-usap silang mga binata kung ano-ano ang kanilang maimumungkahing mga laro sa paligsahan. Minulan ang galing sa pagsasayawan ayon sa musikat, awit na saliwan, larong bunot arnis na kinakitaan ng kani-kaniyang liksit karunungan. Nagsimula ang kanilang pag-uusap tungkol sa sayawan patungo sa kantahan hanggang sa paligsahan sa arnis. Saka inilabas namin ang trahedya ng 2 apo ng tunay na ina at mga kapatid ng nag-iwing amang, anak at esposo ng Reyna Yocasta. Sa unang saknong na ito ay isinadula ni Florante sa paaralan ang The Odyssey na kwento tungkol kay Oedipus kung saan napangasawa niya ang sarili niyang ina na si Reyna Yocasta. Papel ni Eteocles ang naging tungkol ko
At si Polinice naman kay Adolfo, isang kaeskwelay, siyang nag-adrasto at ang nagyokastay, bunying si Menandro. Sa pagsasadula ay gumanap na Eteocles si Florante at gumanap namang Polinice si Adolfo. Ang isang kamag-aral nila ay pumapel bilang si Adrasto at si Menandro naman ang gumanap na Yokasta. Ano'y nang mumulang ang unang batalya ay ang aming papel ang magkababaka nang dapat sabihing ako'y kumilalat. Siya'y kapatid kong kay Edipong bunga. Sa saknong na ito, ang eksena ay magkakalaban sina Florante at Adolfo, ngunit magkakaalaman na sila ay magkapatid na anak ni Edipo. Nanlisik ang mata't ang ipinagsaysay ay hindi ang ditsong nasa orihinal, kundi ang winikay, ikaw na umagaw. Nang kapurihan ko'y dapat kang mamatay. Sa saknong na ito ay naging matalim ang paningin ni Adolfo kay Florante. Hindi na niya sinunod ang orihinal na nilalaman ng script ng dula, kundi ang sinambit niya kay Florante ay ito daw ang umagaw ng kanyang kasikatan kaya dapat itong mamatay. Hinandulong ako sabay nitong wika ng patalim niyang pamatay na handa. Dangan nakaiwas, ako'y nabulagta sa tatlong mariing tinitiwang taga. Sa saknong na ito ay mabilis na nilusob ni Adolfo si Florante matapos niyang isigaw ang kanyang galit. Nilusob niya si Florante ng kanyang dalang patalim, nabuwal si Florante sa pag-ilag sa tatlong magkakasunod-sunod na taga ni Adolfo. Ako'y napahiga sa inilag-ilag, sinabay ang bigla ng tagang malakas. Salamat sa iyo, o Menandrong liyag, kundi sa liksi mo, buhay ko'y nautas. Sa saknong na ito ay napahiga si Florante sa pag-iwas sa pagtaga ni Adolfo. Nagpapasalamat si Florante kay Menandro na kanyang kaibigan dahil iniligtas siya nito. Nagpapasalamat siya dahil kung hindi sa bilis nitong umawat ay malamang namatay na siya. Nalasag ang dagok na kamatayan ko, lumipad ang tangang kalis ni Adolfo, siyang pagpagitna ng aming maestro at nawalan diwa kasama't katoto. Sinasabi sa saknong na ito na nasangga ni Menandro ang tangkang pagpatay ni Adolfo kay Florante. Ito ang dahilan kaya nabitawan at lumipad ang espada ni Adolfo. Pumagit na rin sa pagsaway ang kanilang gurong si Antenor kaya naman humupa ang tensyon. Ano pa't natapos yaong katuwaan sa pangingilabot at kapighatian, si Adolfo'y di na naman nabukasan, noon di nahatid sa Albanyang bayan. Sinasabi sa saknong na ito na natapos ang sanay katuwaan sa isang nakakatakot at malungkot na kaganapan. Nang matapos ang araw na iyon ay pinauwi na si Adolfo sa kanilang bayang Albania dahil sa kanyang ginawa.